Sa video na ipinakita ng Facebook page ng BRP Nestor Reynoso, kung saan ang mga crew nito ay nagsagawa ng drill na tinatawag na General Quarters, ay nahagip sa kamera ang isang bagong barko ng Coast Guard na nakadaong sa pier, na tila tapos na ito at naghihintay na lang para sa commissioning, at tila wala pa itong pangalan na nakamarka, o maaring hindi lang nakikita sa kamera. Sa isang post ng Twitter user na Kin Sentinel patungkol sa bagong barko na ito ng Philippine Coast Guard, tila kanyang kinumpirma na ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay nakatakdang tatanggap o magkomisyon ng tig-iisang barko na locally built ng Josefa Slipways sa kanilang shipyard sa Sual, Pangasinan, na ang disenyo ay nakabase sa design ng BRP Dato Bago na galing sa Australian ship designer na Incat Crowther. Ang bagong class na ito ay nabalita na rin ni Max Montero noong 2023 sa kanyang Facebook page na Max Defense. Base sa impormasyon ni Max Montero noon, ay isang barko pa lang ang nabanggit na ginagawa ng Josefa Slipways para sa BFAR, at walang binanggit na para sa Coast Guard. Kaya marami ang na-surprise sa balitang ito, dahil nangangahulugan lamang ito, na meron palang mga ginagawang barko na di nababalita, at nangangahulugan din ito, na tuloy-tuloy pala ang pagdagdag ng mga barko di lamang sa BFAR, kundi pati na rin sa Coast Guard. Dahil wala pang masyadong impormasyon patungkol sa bagong barko na ito ng Coast Guard, ang impormasyon patungkol sa BRP Dato Bago ang maaari nating pagbasihan sa specifications ng barkong ito, dahil pareho lamang sila ng disenyo. Ang BRP Dato Bago na may hull number bilang MMOV 4001, ay isang multi-mission offshore vessels ng Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, na may habang 40 meters, na ang first steel cutting ay nangyari noong nakaraang taon, na nangangahulugang kasabay sa first steel cutting na yun ay ang first steel cutting din ng barko na ito ng Coast Guard, kung pagbabasihan natin ang sabay nilang pagkatapos. Bagamat isa pa lang ang nakikita natin, sigurado tayong hindi ito mag-iisang barko lamang, kundi magiging isang panibagong ship class ito, dahil base sa mga nakaraang impormasyon na binanggit ng mga opisyal ng BFAR, at National Task Force for West Philippine Sea Agency nang kinomisyon nila sa Josefa Slipways Shipyard ang unang dalawang Lapu-Lapu class na multi-mission offshore vessels, ay 12 na paumanong mga barko ang gagawin pa ng Josefa Slipways para sa kanila, at base na rin sa mga detalye online ng Wikipedia, ay tila may kasalukuyang ginagawa pang barkong Dato Bago class, na wala pang pangalan, maliban sa hull number nito na MMOV 4002. At ilang taon ang nakaraan, ay sunod-sunod na nga ang pag-deliver ng Josefa Slipways ng mga barko para sa BFAR, mula sa mga pinakamaliit na 21 meters fishing vessel, hanggang sa mga 50 meters multi-mission offshore vessels, at kasalukuyan nang ang ginagamit ngayon ng BFAR. Kung ma-turn over na itong bagong barko na ito ng Coast Guard, ay magiging unang ship of the class rin ito, ay malaking tulong ito sa pagpananatili ng presensya ng Coast Guard sa West Philippine Sea, dahil classified ito as patrol vessel. Malay natin, meron pang mga susunod na mga bagong barko ng Coast Guard sa parehong class na tahimik lang na ginagawa ng Josefa Slipways, at malay rin nating tulad ngayon, basta na lang din nating malalaman sa susunod na mga buwan, na nagkomisyon na naman ng mga bagong barko ang Coast Guard at BFAR.